Ay magandang gabi po. Happy Sunday. Have a beautiful Sunday, my dear subscribers. Kay Kumaro, kay Virgie Piquero, at saka kay Marilyn Bundok. Magandang gabi po. Kayo pinakauna, first in my live stream. Ngayon po, ladies and gentlemen, wala na siyang patumpik-tumpik. Let us dive in. Okay? Ang ating pong pag-usapan ay yung sagot ng ICC prosecutor at ng abogado ng mga biktima sa ICC case ni Digong. Ang sagot nila matapos silang inutusan ng ICC Appeals Chamber na 5 judge ang nakaupo dyan, inutusan sila na magdagdag ng kanilang argumento. At itong sinagot nila, magulo ang sagot nila. Ibig sabihin, lumalabas po kahinaan ng sagot ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ang abogado ng biktima, hindi po si Attorney Conti. Iba. So anyway, bago ko ipakita kung ano yung mga sagot nila, bigyan ko muna kayo ng konteksto. Una, nagkaroon ng request or motion. Sandali lang, check ko lang sounds ko. Hello? Ay? Hello? 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 Sorry. Okay, dito na sounds natin Pasensya ka na kasi pangit ang sounds ko kanina So, ngayon, ang nag-umpisa ito sa isang motion kung tawagin sa Pilipinas, motion. Pero kung tawagin sa International Criminal Court, ang tawag po nila ay request. So, ang abogado po ni Duterte, o kung ayon sa judge na si Ganzo, si Mutok, yung French judge si Mutok, ang pag-pronounce sa pangalan ni Digong Duterte. Ang abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman at si Attorney Dov Jacobs ay nag-argumento humihiling sila sa pre-trial chamber ng mga judge. 3 yung judge sa pre-trial chamber. Bago ko ituloy, let it be known na 3 po ang klase ng judges na korte sa ICC. Ang unang judge na mag-asikaso sa kaso habang wala pa yung paglilitis o trial ay yung tinatawag na pre-trial chamber judges. 3 sila. Pagkatapos nila maayos na sa level ng pre-trial chamber judges, ay ipapasa na ito sa trial chamber judges. Ibang 3 judge naman yun. Pagkatapos sa trial judges, ay magdidesisyon at yun na kung ano malalaman natin. Pero lahat ng mga tanong sa level ng pre-trial chamber judges o sa level ng trial judges ay lahat po appeal sila sa appeals chamber. Ang appeals chamber naman kung saan sila mag-appeal lahat ay binubuo naman ng 5 judge. So, yan po ang hierarchy of courts. Okay, kung hierarchy, pwede nang tawagin hierarchy. Depende kung Kapampangan ka, hierarchy. Kung hindi ka Kapampangan, hierarchy. Bayap abengi, mga kabalen ko. May naimbag rabi, mga kabsat ko.
Mareyaw Dum sa mga kababayan ko mga tausog diyan sa Sulu, Tawi-Tawi at saka Basilan. Mapia kagawi, langon sa mga pagat, ago pagari, akan, Rusa, Maguindanao, ago Lanao del Sur o Lanao del Norte, Mambo. At buenas noches todos a todos ang mga amigos in Zamboanga, in Ternate, Cavite. Okay? So, ayan kasi mga Latin province, Latin places natin sa Ternate, Cavite at saka sa Zamboanga. Dati ang mga salitang Chabacano ay hanggang dun sa Cavite City. So ngayon Ternate na lang natira. Dati pati yung iba katabi-tabi mga kuan diyan, Rosario, Noveleta, mga dati ano yan, mga Chabacano. So anyway, let's talk about Dutertes. So, nag-apila ng humingi or request ang abogado ni Duterte sa pre-trial chamber judges na kung pwede, ibasura na lang ang kaso. Kasi wala ng jurisdiction o wala ng authority ang ICC sa paglilitis sa kaso ni Duterte. Okay. Duterte ang sabi ko ha. Abakahin ako niya. Kumusta kayo dyan? Si Julie, kumusta? So ngayon, sinagot ito ng kinontra yan ng mga Office of the Prosecutor ng ICC at saka Office of the Counsel for all the Victims. So kinontra nila, ayon sa kanila, meron pang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte kasi ang katwiran nila, although umalis na ang Pilipinas mula sa ICC, meron pa rin daw kasi meron tinatawag na Article 127. Yung Article 127 po ay nagsasabi na may 4 na kondisyon kapag ikaw ay magwi-withdraw. Kapag ang bansa, kahit anong bansa, pag mag-withdraw, may 4 na kondisyon. Ang unang kondisyon ay kailangan 1 taon ang palugit bago magiging final ang withdrawal. So ibig sabihin, hindi po automatic ang withdrawal. Kundi aantayin 1 taon pa na paglampas ng panahon mula sa araw na nag-withdraw. Ngayon, sa kaso ng Pilipinas, nag-withdraw po ang Pilipinas noong March 16, nagsampa sila ng sulat. Binigay sa United Nations Secretary General at nagbilang na ng one year at natapos ang 1 year sa March 16, 2019. Kasi March 16, 2018 nagbigay. So ngayon, next day, March 17, 2019 ay hindi na tayo member. So ngayon, ang sagot naman ng pre-trial chamber sa argumento ng mga abogado ni Duterte, sabi nila ay wala ng jurisdiction kasi nag-withdraw. At ang pangalawang katwiran ng ang mga abogado ni Duterte ay sapagkat hindi na member ang Pilipinas sa ICC o Rome Statute. Ibig sabihin ng Rome Statute, yung batas na ginawa sa Roma na pang-international na law. So ngayon, dahil hindi na member, inuutos po sa Article 12, Paragraph 2, at Article 13, in combination with Article 13, Paragraph C, na ang pag-exercise ng jurisdiction o authority, o di kaya, pwede natin sabihin na ang pagsampa ng kaso laban sa tao ay kailangan member ang bansa na kung saan ang tao ay citizen nung isinampa yon yung kaso. So, ang argumento ng mga abogado ni Duterte ay ganito. Ang kailangan, may na-recognize nila na member ang Philippines since November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Pero, ang problema ng ICC, yung kanilang prosecutor ay
hindi nakapagsampa ng kaso sa loob ng panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So dapat nagsampa sila ng kaso hindi tatagal sa dapat pinakahuling araw na pagsampa ng kaso ay March 16, 2019. Ngayon, bakit nagkaganon? Bakit pala nag-withdraw ang Pilipinas mula sa ICC? Sa totoong kwento, natunugan kasi ni Duterte na yayariin siya. Kaya noong February 8, 2018 ay nagsampa ng withdrawal si Duterte noong March 16, 2018 at binigay ito sa United Nations Secretary General. Itong ICC naman, nung nagsampa, ay inaprubahan kaagad ng International Criminal Court. So wala na tayong magagawa. Actually nga, kumontra pa nga sila ni Kiko Pangilinan dito. Kasama niyang iba pa na hindi pwede tanggapin ang pag-withdraw sapagkat kailangan ito ng consent ng 2/3 members of the entire Senate. Sa katwiran, na nung pumasok ang Pilipinas sa International Criminal Court, ay nag-approve ang at least 2/3 number of the Senate during that time in August of 2011. Kasama sa mga senador na bumoto para aprubahan ang pagsali ng Pilipinas sa ICC ay si BBM. Yan po. Pero ano ibig sabihin? Ang argumento naman ni Kiko Pangilinan at saka kasamahan niya ay hindi pwedeng tanggapin ang pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC sapagkat dapat may pagpapayag din, kukunin din ang approval ng Senate, ng 2/3 number of Senate. Ilan bang 2/3 ng number of Senate? Total is 24. Divided by 3, that is 8. Tapos dahil 2/3, dalawang 8. So, pag i-add mo 8 plus 8, that is 16. Okay? So, diretso tayo. Ang sabi naman ng mga abogado ni Duterte ay dahil hindi na membro, sundin ang iniutos sa Article 12, Paragraph 2. At saka, in relation to Article 13, Paragraph C. Kasi po yan ay conditions kung kailan mag-exercise ang jurisdiction o pagsampa ng kaso. So, para malaman ninyo, let us now see. Ito po yung Article 12. Ipakita ko sa inyo yung Article 12. Importante kasi itong Article 12 eh. Yan Article 12. Uy, di ata eh. Hindi yan. Ito yung Article 12. So nakita ninyo yung Article 12? Basahin natin ang Article 12. A state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Yung crimes na referred to in Article 5, isa dyan sa krimen ay yung tinatawag na crime against humanity. Sa Tagalog, yung isang bansa, gaya ng Pilipinas, na nagiging kasapi ng Rome Statute, ay ibig sabihin, tinatanggap niya ang authority or jurisdiction ng ICC sa patungkol sa mga krimen na nangyayari sa loob ng panahon na member na siya. Okay? Paragraph 2. In the case of Article 13, Paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties. So, ibig sabihin, dapat parties.
Tapos ang ginamit, tingnan nyo, are. Present tense. So kung are, ibig sabihin, limitado lamang ng batas sa states of bansa na kasapi. So kung ang bansa ay hindi na member, dapat kung kasama pa rin ang Pilipinas kahit nag-withdraw, dapat was ang lalagay. The following states, kung may plural, were. Hindi man were, are ang nilagay. Ano ibig sabihin? Pag are ang nilagay, ibig sabihin, kailangan member pa rin ang bansa ng ICC bago mo isasampa ang kaso na nangyari sa panahon na kasapi pang isang bansa. So, because of that, ang argumento nila ni Kaufman ay hindi pwedeng tanggapin ang kaso dahil hindi na member, hindi na are. Dapat gawin niyo was o were. So ngayon, kung pwede pa ang was or were, dapat was or were ang nilagay ng batas. Dahil hindi were or hindi was, hindi pwede. Kailangan in the present sa oras na pagsampa ng kaso ay dapat kasapi. So nag-argumento rin sila, tignan mo sa Article 11, yan ratione temporis, ibig sabihin ratione temporis, rason na nauukol sa panahon. Dahil dito, sinabi sa Article 11, ang jurisdiction na natutukoy sa panahon. The court, yung ICC, has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of the statute. Ibig sabihin sa Tagalog, ang ICC ay pwede lamang maglilitis sa mga kaso na mga nangyari pagkatapos na maging member ang Estado. Okay? So, next, number 2. Kung ang Estado o Pilipinas ay naging partido, naging kasapi ng Rome Statute, after the entry into force, entry into force, mangyayari lamang yan kung member na siya. At mangyayari lamang maging member siya kung bumoto ang 2/3 ng number ng Senate natin. Pabor. So, sabi niya, if the state becomes a party or a member of ICC, then the court may exercise, tingnan nyo, may. Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin may? Pwede. Ibig sabihin, hindi naman, hindi will ang nilagay or hindi shall. Kasi kung shall, ay mandato na yan, utos na yan, na kahit na kailangan sa lahat ng oras na kasapi siya, ay dapat ililitisin na sa ang kaso. May ang nilagay. So, ibig sabihin, pwedeng makapamili ang ICC kung isasampa ang kaso o hindi. But with respect only to crimes committed after the entry into force of the statute. Okay? So ngayon, yan ang argumento. Ang argumento naman ng prosecution ng kalaban ni Duterte ay sabi niya, hindi naman daw, sabi nila, hindi naman daw nakalagay rito na bawal doon sa panahon na na hindi na member ang Pilipinas. Hindi, pero ang sabi nila, kung sabi nyo kung dapat ang R, dapat dito na nakalagay sa Article 11. Kasi tungkol sa panahon ng temporis. Tiempo. Kung sa Espanyol pa, tiempo, time. So ngayon, ang sagot lang dito, simple lang. Kung hindi kailangan ang pagiging member ng Pilipinas, dapat ang lahat, kasi ang sinasabi nila na argumento, kahit hindi na daw, kung hindi kailangan ang membership, kahit hindi na daw member, sinabi nila, ang pakay o di kay objective o purpose ng
Rome Statute o ng ICC ay dapat hindi hayaan na hindi maparusahan ang mga karumal-dumal na krimen. Kaya kahit umalis ng Pilipinas, kailangan ay paparusahan pa rin. Yan ang argumento nila. So, ang counter-argument naman dito ay, ganun ba? Hindi kailangan ni member? So, ibig sabihin, kung hindi naging member ang Pilipinas at may nangyaring mga ganon na mga karumal-dumal na krimen, ibig sabihin kahit hindi sa member, mayroon kayong karapatan o kapangyarihan na nakukunin ang jurisdiction at lilitisin ang mga tao na nakatira sa bansa na hindi pa kailanman naging member ng ICC. Ganon din ibig sabihin. Ano ang sitwasyon ng Pilipinas sa panahon ng hindi pa ito member? Kumpara mo sa sitwasyon na ito ay member na. Kasi kung pareho lang sitwasyon, di ba? Kung hindi na member sa una at naging hindi member pagkatapos umalis, pareho lang ang sitwasyon. Kung ganon, ibig sabihin, kung susundin natin ang argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima na kailangan pa rin silang lilitisin dahil kailangan maparusahan, hindi dapat hayaan na hindi maparusahan ang karumal-dumal na krimen, kung gano'n palang ibig niya sabihin, ano ang pinagkaiba niyan sa panahon ni Duterte na may namatay, marami kuno namatay, pero nawala na siya ang Pilipinas, hindi na member, kumpara sa panahon na si Marcos Sr. ang pumatay, mahigit 100,000 ang naapektado, ang namatay doon mga 20,000 mahigit. Tapos ang mga nawala, marami. Kaya nga may kasong na nagsampa sa Hawaii na nanalo ang mga human rights victims. Lahat sila po ay biktima ng tinatawag na crime against humanity. So therefore, nakita na ninyo ang kahinaan ng argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ang gusto na palabasin, ulitin ko lang. Kahit na umalis ang Pilipinas, dapat daw parusahan ang mga karumal-dumal na krimen na nagawa. Tanong, hindi na member, ha? Ngayon, ano ang pagkakaiba na umalis na at nakagawa ng krimen noon kumpara sa panahon ni Marcos Sr. na marami namatay, 100,000 mahigit. Ang maraming pinatay doon sa mga rebuilding iminilip. Marami ang namatay noon. So, paparusahan ba natin si Marcos? Kahit hindi member ang Pilipinas? Di ba? Anong pagkakaiba noon? Yan ang una ng kahinaan. Next. So, ang nangyari, ang argumento, parehas ang argumento dyan ng prosecutor at saka abogado ng mga biktima. Kahit daw umalis na ang Pilipinas noong March 17, 2019, ay meron pa rin daw sa Article 127 na may 4 na kondisyon gagamitin. Ang sinabi ko na 1 year. Tika mo na, para saan ba yung 1 year? Ang 1 year, para po yan mabigyan ng pagkakataon ang prosecutor na gawin niya ang lahat na dapat niyang gawin sa loob ng panahon na kasapi pa ang Pilipinas. So warning yan. Fair warning. Kasi kung walang warning na ganon, di dapat forever kahit patay na si Duterte, pwede na ikaso. Antayin. Halimbawa, namatay si Duterte, ikakaso niyo pa rin. Kasi kung hayaan natin ang argumento nyo na tapos ng withdrawal, ay pwede pa rin may isampa kahit lampas ng deadline, lampas na matagal na naging final withdrawal. Ibig sabihin kahit after 1,000 years, pwede pa rin may isampa. That is absurd. At kapag absurd, ay hindi yan tinatanggap. Sa ating constitution, ang tawag dyan ay unconstitutional. Kapag absurd. Ito absurd. Hindi magiging forever
na ma-hold mo siya, na makasuha mo siya. Dapat ang lahat ay may time limit. So, ayon naman sa kanilang argumento, yung preliminary examination daw na nagawa sa panahon noong February 8, 2018, na nag-anunsyo si Fatou Bensouda na mag-examine pa lang, wala pang investigasyon, mag-examine. At sila lamang nag-examine at kasama nila sa pag-examine ay si Trillanes na nagbigay ng communications or affidavit ni Mato-Bato. At later on, huli na yung affidavit ni Las Cañas. Ibig sabihin po, para lang silang pulis na nakakuha ng impormasyon at nag-aaral pa kung mayroon silang ebidensya. Saka pa lang sila magsasampa sa piskalya kung may ebidensya ng pulis. Halimbawa, may patayan nangyari. Nag-ikot-ikot pa mga detective. At pag makakuha na sila ng ebidensya, saka pa lang sila mag-file sa piskal natin. At kung kailan mag-file, doon pa lang susukatin, doon pa lang i-considera kung may jurisdiction pa ba o wala. Sa Pilipinas, may tinatawag na prescription of action or expiration of action. Ang murder ay dapat isampa mo sa loob ng 20 years mula nung nangyari o mula nung na-discovery ang krimen. So, after 20 years, hindi mo na pwedeng isampa ang kasong murder kahit sa ang RTC sa mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ganon din sa International Criminal Court. Although ang tawag hindi prescription, pero yung pag-alis na, para nag-expire na. Okay? So ngayon, ayon sa argumento ng prosecutor at ng mga abogado ng biktima, ay pwede pa rin dahil may preliminary examination. For Diyos, por Santo, sino magumagalaw sa at nag-approve sa preliminary examination? Prosecutor lang. Walang approval ng court. Walang approval ng pre-trial court, pre-trial chamber court. So, ibig sabihin, informal yon at unilateral, internal level lang yon. So, hindi mo pwede magagamit na opisyal na aksyon ng International Criminal Court as a whole. It was only an action of the prosecutor by it alone, and it is considered as informal, and the prosecutor cannot bind the court. It is clear in the Constitution, in the Rome Statute, na ang lahat, ang apat na organ o apat na katawan ng opisina ng court, ng International Criminal Court ay independent of each other. One cannot bind the other. Hindi pwedeng itali ng isa man ang iba. Ibig sabihin, sino ba ngayon? Number one, Office of the President. Office of the President. Tapos, Office of the court. Yung mga judges, tatlong grupo, Appeals Court, Pre-trial Court, at saka Trial Court. At pagkatapos, yung registry, yun ang Clerk of Court. Pagkatapos, yun yung prosecutor. Apat sila. The action of the prosecutor cannot bind the other. Okay? So, ngayon, mamaya ko itutuloy ito kasi magsisimba pa tayo. O sige, go back ha. After 2 hours. So, ibig sabihin, ang pinakita ko na sa inyo yung kapalpakan, pa lang ito, part 1. So, magpa-part 2 tayo mamaya. Maraming salamat po. Babalik na lang tayo. Si Perny Pinto, Clearag Mayo, Kerlag Mayo. Walang ebidensya pero may warrant. Anong klaseng batas? So, Marie Carl Seruela, hello po sir. Teodoro Tagle, tanga, absueldo nga sa mga kaso tapos 100 tao ang namatay sa 20 years niya, lahat ng namatay sa Pilipinas yan. Anong ibig mo sabihin? Sino ba na-absueldo sa kaso na sinasabi niyo po? Regine Ford, Marcial Celerio, tagilid yata ang prosecution attorney. Tagilid po. Mamaya mag-part 2 ako mamaya. Stupido, crazy, like dancer, likes dancer, Toto. Maria Alexandra Tugas, Ching, magpa-part 2 ako. Magsisimba lang ako.
Alan Felix, magdadasal lang ako. Attorney Kausing, itong si Attorney Mel Santa Maria, ibang dinidiscuss patungkol diyan sa kaso ni Digong, paki-komentahan. Sige, komentahan ko si Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, wag ka naman magano. Mali-mali naman ang ginagawa mo eh. Camilo Alagdon, Attorney, sana makalaya unta si Tatay Digong kay luoy kaayo. Mag-birthday siya karong March 8. March 81 na siya. Ang alam ko birthday niya March 18 ba 'yun? Na naintawon unya walay klaro ilang nga paratang. Tapos Ati Peach, I'm from Pampanga but now living in Germany. We love and support our former President Rodrigo Roa Duterte. Salamat po, Kabalen. Rodi Maslog. Tapos Marshall Silerio, Argo, host Bakit Duterte. Kasi yun ang pag-pronounce ng French na judge na si Mutok, Judge Mutok. Ate Peach, we love TV Patrol. Para Lucas, I want all criminals to be accountable, no? To be subjected to accountability. Love TV Patrol, Sony, Marlin Bundok, Carlito Di Malaluan, puro pag-asa na lang. Magkatulad ka ni Banat Bay. Di, pinapakita ko sa inyo po ay batas. Si Banat Bay po hindi siya nakaintindi ng batas. Pasensya nyo si Banat Bay. Ito batas ang kinikwento ko sa inyo. Okay? Yehe! Lalaya, nakikita ko, maliwanag ang kalsada palabas. Nelson Laher, dik na makauwi. Dito, konting malaki ang bunganga mo. Galit pala sa akin. Bakahin ako niya. Good evening, Dr. Toto. And everyone. Bergie Piquero, yakan ang konti, the group. Ang LQ Vault, abogado ba kayo? Dati akong abogado. Hanggang diyan lang, no? At mamaya babalik po ako after magsisimba ko. Makatang Tambay, like na attorney. Andrea Guico watching from Singapore. So Merla, Maria Isabel Karandang, makakalabas na po ba tatay? Medyo maganda na ang pag-asa. Jonathan Bardomio, ang sarap pakinggan, makalaya na. Opo, mamaya, part 2 tayo ha. Okay, magandang umaga, magandang gabi po. Paki-like and share para naman matutuwa tayo. Ito lang lakas loob ko, yung makalike kayo lahat at makashare.